Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Russell Westbrook ay isang player na inaayawan ng mga teams noong off-season dahil cancer umano ito sa isang koponan at hindi na nakakatulong bagkus nakakabagsak pa nga daw ito ng isang team. Well, kahapon nga ay gumawa siya ng 15 points sa 4th quarter lamang at pinangunahan niya ang Sacramento Kings sa panalo. Tinalo nga ng Kings na walang Domantas Sabonis ang nagiinit na Denver Nuggets sa score na 128-123. Kahit na gumawa pa ng 44 points, 13 rebounds and 7 assists si Nikola Jokic. Nagtala nga si Westbrook ng 21 points, 6 rebounds and 11 assists dahilan sa pagkakaputol ng 8 magkakasunod na talo ng Sacramento Kings. Ngayong season nga ay napakaganda ng nilalaro ni Westbrook. May average siya na 14 points, 7 rebounds and 7 assists per game. Nakakaloko nga isipin na ang player na ganito pa ang stats na ginagawa ay muntik nang hindi mabigyan ng tsansa na maglaro pa ulit sa NBA ngayong season. Dito mo nga makikita na hindi lahat nasa NBA ang best players in the world. Nakadepende nga ang pwesto mo sa liga sa iyong reputasyon, sa iyong pinapakita sa ensayo na ugali, sa pakikitungo mo sa mga coaches, sa mga front office members at kahit sa mga ball boy. Dahil pasa-pasa nga mga kwento, kung hindi ka naging mabait sa mga tao sa paligid mo nung ikaw ay isang star player pa, kapag naging role player ka na lang nga at hindi ka na kailangan pakisamahan ng mga nasa paligid mo ay mawawalan ka na nga ng team. Ito nga ang nangyari sa tulad nila John Wall at Carmelo Anthony. Minsan nga magtataka ka kung bakit ba si Udonis Haslem noon ay may team pa sa NBA habang si Carmelo Anthony ay wala na. Well, ito nga ang dahilan dito mga kaibigan. Hindi lahat nadadaan sa talent. Malaking bagay din nga ang pagiging mabait mo sa mga tao sa iyong paligid at isang bagay nga ito na kailangan matutunan ni Ja Morant. Kahapon ay muli siyang nasangkot sa sagutan kay Klay Thompson. Matinding pangiinsulto nga ang ginawa niya kay Klay. O mga kaibigan, hindi na ganun kagaling si Klay ngayon subalit he is still an all-time great. 4-time NBA champion at walang-wala pa nga si Ja Morant sa naabot ni Klay as a player. Ngunit kung i-disrespect niya nga ito ay tila ba kaedad niya lamang ito na wala pang napapatunayan sa liga. Ito nga yung mga ugali na hindi nagtatagal sa NBA. Ngayon nga pinapakasamahan pa siya ng Memphis Grizzlies dahil mataas pa ang kanyang value. Subalit hindi nga pang habang buhay na nasa taas ka. Bilang lamang mga superstar na nag-retire pa din as a superstar. Eventually ay magiging role player din nga si Ja Morant at dito nga natin makikita kung may team pa ba na handa siyang tanggapin at ang kanyang ugali na mukhang walang pinag-aralan. Sa ginagawa nga ni Morant na ganito ay mas madaming team lamang nawawalan ng gana sa kanya. Not a very smart move para sa isang player na nasa trade rumors na. Bukod dyan kung ikaw nga ay isang brand ay hindi mo gugustuhin ang endorser mo ay laging injured, laging napapamulta, may mga problema sa coaches at patuloy na bumabagsak ang mga stats. So tila ba self-sabotage ang ginagawa ni Ja Morant ngayon mga kaibigan at lahat ito dahil sa kanyang pagsisiga-sigaan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?